Tahimik ang umagang iyon sa bahay ni na Edo. Banayad ang ihip ng hangin, at ang mga dahon ng mangga sa bakuran ay marahang sumasayaw. Ngunit sa kabila ng katahimikan ng paligid, hindi matahimik ang dibdib ni Edo. Paulit-ulit niyang hinihimas ang palad niya, isang senyales ng kaba na hindi niya maitatago. Ngayong araw na ito, ipapakilala na niya si Vianzi sa kanyang ama. Si Vianzi naman ay nakaupo sa sala, tuwid ang likod ngunit halatang kinakabahan. Mahinhin ang kanyang suot, isang simpleng bestida na hindi engrande ngunit bagay na bagay sa kanyang personalidad. May hawak siyang maliit na kahon ng pasalubong, kape at tinapay na alam nilang paborito ng tatay ni Edo. Paulit-ulit niyang iniisip ang sasabihin, kung paano siya ngingiti, at kung paano niya ipapakita ang respeto sa lalaking pinakamahalaga sa buhay ng lalaking mahal niya. Okay ka lang? Marahang tanong ni Edo habang lumalapit sa kanya. Ngumiti si Vianzi, bagamat may bahagyang panginginig ang boses. Kinakabahan, pero handa na. Tumango si Edo. Sa loob-loob niya, alam niyang mabuti ang ama niya, istrikto, oo, pero may mabuting puso. Hindi ito madaling mapasaya, lalo na pagdating sa taong ipagkakatiwala niya ang anak niya. Pero may tiwala si Edo kay Vianzi. Alam niyang kapag nakilala siya ng ama niya, makikita nito ang dahilan kung bakit siya minahal. Maya-maya pa, bumukas ang pinto ng silid at lumabas ang tatay ni Edo. Isang lalaking may tindig na awtoridad, simple ang suot, ngunit kapansin-pansin ang karanasan sa kanyang mga mata. Huminto siya sandali nang makita si Vianzi. Tumayo agad si Vianzi at bahagyang yumuko bilang paggalang. Magandang umaga po, tito. Tahimik ang ama ni Edo sa ilang segundo. Tiningnan niya si Vianzi mula ulo hanggang paa, hindi mapanghusga, kundi mapanuri. Pagkatapos, bahagya siyang ngumiti. Parang nabunutin ng tinag si Edo nang marinig ang tonong iyon, hindi malamig, hindi rin masungit. Naupo silang tatlo sa mesa. Inilabas ni Vianzi ang dala niyang pasalubong. Kaunting pasalubong lang po, sabi niya. Sabi ni Edo, mahilig daw po kayo sa kape. Bahagyang tumaas ang kilay ng ama ni Edo. Marunong kang makinig, sabi nito sabay ngiti. Salamat. Habang tumatagal ang usapan, unti-unting nawawala ang kaba sa paligid. Nagtanong ang ama ni Edo tungkol sa pamilya ni Vianzi, sa kanyang trabaho, at sa mga pangarap niya sa buhay. Maingat at tapat ang bawat sagot ni Vianzi. Hindi siya nagkunwari. Inamin niya ang kanyang mga kahinaan, ngunit buong tapang niyang sinabi na handa siyang magsikap. Tahimik muli ang mesa. Tumingin ang ama ni Edo sa anak niya, saka bumalik ang tingin kay Vianzi. Pagkatapos, hinarap nito si Vianzi. Alam mo, sabi niya, matagal na kitang hinihintay kahit ngayon lang tayo nagkakilala. Nagulat silang dalawa, hindi dahil kilala na kita, pagpapatuloy ng ama ni Edo, kundi dahil matagal ko nang hinihintay ang taong makakapagpetino at makakapagpasaya sa anak ko. At sa nakikita ko ngayon, mukhang ikaw na iyon. Hindi lang basta boto ako sayo, dagdag pa ng ama ni Edo. Botong-boto ako. Kita ko ang respeto mo, ang kabab ang loob mo, at ang katapatan mo. Iyan ang mga bagay na hindi natututunan sa libro. Napangiti si Edo ng malaki. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng gaan na hindi niya mailarawan. Parang may malaking tinak na nabunot sa dibdib niya. Nagpatuloy ang kwentuhan, may halakhakan, may kwentong pangkabataan ni Edo na ikinahiya nito, at may mga payong puno ng karunungan mula sa kanyang ama. Unti-unting naging mas komportable si Vianzi, at naramdaman niyang hindi siya dayuhan sa tahanang iyon. Sa sandaling iyon, alam ni Edo at Vianzi na hindi lang basta pagpapakilala ang nangyari. Isa iyong simula ng pagtanggap, ng tiwala, at ng mas matibay na pundasyon ng kanilang pagmamahalan. Hanggang dito na lang ang update ko mga kalingap, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.